Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong latest pahayag ni Yusek Claire Castro. Dati, palaban siya palagi sa mga Duterte. Nagkaroon pa sila ng word war. VP Sara between Claire Castro. Mainit ang sagutan nila bago nag-eleksyon. Ngayon, after election, nakakapagtaka. Para bang isang himala. Biglang bumait si Yusek Claire Castro kay VP Sara. Ito, pakinggan natin. Again, si Miss Eden Santos ng Net25, may tanong siya kay Auntie Claire tungkol sa impeachment ni VP Sara. Nako, nakakamangha. Iba na ang tono ng palasyo ngayon tungkol sa impeachment ni VP Sara. Pakinggan natin Vice President Sara Duterte, wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan. Wow! Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Wow! Laban po kay Vice President Sara Duterte, wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Okay? Laban po kay... Diba? Bigla silang bumait ngayon. Wala daw planong Pangulo ang palasyo na patalsikin si VP Sara or iapura o iporsige ang impeachment trial. Bago mag-eleksyon, grabe ang kanila, mga alipores nila sa kamara, yung mga young guns, palagi nilang kinukulit si Senate President Escudero na umpisahan na. Bakit? Ang tagal, umpisahan na. Nakalagay sa konstitusyon, forthwith, kaagad-agad. Okay. O, ganon din si Senator Pimentel. Sabi niya, pwede. Kahit nakaresist tayo, pwede tayong magsimula. Pwede, mag-caucus na tayo. Buti na lang, si Senate President Escudero matigas din. Sabi niya, after election na lang. Siguro, ito yung aking opinion ko lang ito. Ang mga kongresista gusto nang ituloy. Kasi kumpiyansa sila makukonvict nila si VP Sara itong 19th Congress. Kaya lang nag-alanganin sila baka ma-acquit si VP Sara. Kasi binibilang nila, maraming pabor kay VP Sara itong 19th Congress, itong mga outgoing senators. Kaya hinintay nilang mag-eleksyon. Hoping, yung pinagmamalaki nila, 12-0 daw. So pag natuloy yung 12-0, talagang makonvict si VP Sara kung nanalo sila lahat yung 12-0. Iba ang resulta. 5 lang ang nanalo sa kanila. -1 pa kasi si Pia Cayetano, Nacionalista Party yun, doon siya susunod sa kapartido niya, mga Bilyar. So, 4 lang talaga ang kanila itong nanalo ngayong eleksyon. Binibilang na ngayon ilan ang mga senador na for conviction, ilan ang mga senador na for acquittal. Ang ganda yung analysis na ginawa ni Professor Malu Piquia. Sana ba yung listahan ko? Ito, mga political analyst. Isa si UP Professor Dr. Reginald Ugadan plus si
Professor Malutikia plus News 5 analyst sina Ed Lingaw. O ito ang mga senador na siguradong mag-convict, bobotohan nila para patalsik, ma-impeach si VP Sara. 5 lang. Sino? Escudero, Risa Hontiveros, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Lito Lapid. 5 sigurado. Ang mga wildcard o alanganin, paling-paling, Villanueva, Ligarda, Tito Soto, Ping Lacson, and Kiko Pangilinan. So, kahit sabihin na lang natin na itong 5 alanganin, boboto pa rin ng conviction. So, ilan lang? 10. Kailangan nila ng 16 votes para ma-impeach si VP Sara o ma-convict sa kung na-impeach na pala siya para matanggal siya. Conviction sa trial. Di talo pa rin. Ito yung mga senador na identify ng mga political analyst na boboto sa acquittal ni VP Sara. Ilan sila? 14. Sino sila? GB Ejercito, Jingo Estrada, magkapatid. Dahil sa karanasan nila sa kanilang ama, ayaw na nila yun dahil dumaan ang ama nila ng ganyan. So, magkapatid na Ejercito. Cayetano Alan Peter. Kita nyo yung suporta ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate hearing. Sino pa? Gatchalian. Ito yung mga teammates ni Senator Subiri. Robin Padilla, Mike Villar, Subiri, Go, Bato, Marcoleta, Aimee, Cayetano, Pia, Villar, Camille, and Bam Aquino. Bakit Bam Aquino? Dahil endorse siya ng Iglesia ni Cristo. Dahil nakikita nila na impeachment trial is technically dead, kaya siguro biglang bumait ang Malacanang, biglang bumait si Jose Claire Castro, hindi na masyadong interesado sa impeachment trial. Di ba ganon? So, salamat naman, Jose Claire Castro. Sana, ceasefire na lang yung mga bangayan. Mag-focus na lang tayo sa nation building. Malayo pa yung 2028. Balitaktakan na lang sa politika pag 2027 na. Ngayon, 2025 up to 2027, focus lang muna tayo paano matulungan ang mga naghihikaos na mamamayang Pilipino. Okay. Salamat mga kaibigan.